hiraya ng tadhana. Magandang araw sa inyong lahat, mga kakwento. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, maligayang pagdating. Dito natin sasariwain, babasahin, at pakinggan ang iba't ibang kwento. Mula sa pag-ibig, pagsubok, hanggang sa mga kwentong magpapaisip at tatak sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para laging updated tuwing may bago tayong kwentong ibabahagi. Ngayong araw, handa na ba kayo? Samahan niyo akong makinig at sumama sa paglalakbay sa kwento na pinamagatang Ang Lihim sa Lumang Apartment. Maagang nagising si Rina Villamor sa maliit niyang inuupahang apartment sa lungsod. Habang nakatitig siya sa kisame, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Simula nang dumating siya sa Maynila upang makipagsapalaran, tila sunod-sunod ang pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang bag habang papunta sa trabaho sa isang malaking restaurant sa downtown. Ngunit pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng manager. "Rina, pwede ba kitang makausap saglit?" Seryosong tanong nito. Kinabahan si Rina. Iniisip niyang baka may nagawa siyang mali. "May nawawalang pera sa cashier kagabi," sabi ng manager. "At isa ka sa mga huling naiwan dito?" Nanlamig ang buo niyang katawan. "Sir, hindi po ako kumuha ng pera." Nanginginig niyang sagot. Tahimik lamang ang manager habang nakatingin sa kanya. Ramdam ni Rina ang mga matang nakatingin mula sa kanyang mga katrabaho. Parang unti-unting nawawala ang tiwala ng mga ito sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagpasok niya sa apartment, may napansin siyang kakaiba. Bahagyang bukas ang pinto kahit sigurado siyang isinara niya ito bago umalis. Dahan-dahan siyang pumasok. "Hello?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Habang papalapit siya sa mesa, may nakita siyang lumang envelope. Nakapangalan yun sa kanya. Para kay Rina Villamor. Mabilis niyang binuksan ng sobre. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang lumang litrato, kasama ang kanyang ina, at isang lalaking hindi niya kilala. Kasama ng litrato ang isang sulat. "Rina, panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa iyong ama." Napatakip si Rina sa kanyang bibig sa sobrang gulat. "Sino siya?" bulong niya. Kasabay noon, may narinig siyang malalakas na yabag mula sa labas ng apartment at dahan-dahang may kumatok sa kanyang pinto. "Tok! Tok! Tok! Rina, alam kong nandyan ka." Nanginginig siyang napaatras. Sino ang taong nasa labas? At anong lihim ang mabubunyag tungkol sa kanyang nakaraan? Patuloy ang malakas na katok sa pintuan ng apartment ni Rina Villamor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang lumang litrato at sulat. "Rina, buksan mo ito. Mahalaga ang sasabihin ko." Pamilyar ang boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Kuya Ben?" Mabilis niyang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang matagal ng kaibigang dating kapitbahay nila sa probinsya. "Kuya Ben, bakit nandito ka?" Gulat niyang tanong. Mukhang pagod at balisa ang lalaki. Pawis na pawis ito at tila may iniiwasan. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito," sabi nito habang palingalinga sa hallway. "May mga taong naghahanap sa sulat na hawak mo." Lalong kinabahan si Rina. Ano bang meron dito? At sino ang lalaking kasama ni Mama sa litrato? Huminga ng malalim si Ben bago sumagot. "Rina, hindi mo tunay na ama si Mang Carding." Parang tumigil ang mundo ni Rina sa narinig. "Anong ibig mong sabihin?" "Bago namatay ang mama mo, may ipinagtapat siya sa akin." Mahinang sabi ni Ben. "Mayaman ang tunay mong ama, isa siyang negosyante rito sa Maynila." Hindi makapaniwala si Rina. Kung ganon, bakit niya kami iniwan? Hindi niya alam na may anak siya. Biglang napaupo si Rina sa gilid ng kama. Halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Galit, lungkot at pagkalito. Ngunit bago pa makapagsalita si Ben, may narinig silang yabag sa hallway. Mabibigat at papalapit. Napatingin si Ben sa bintana. "Lagot," bulong niya. "Bakit?" "Nasundan nila ako." Maya-maya'y may malakas na suntok sa pinto. "Buksan ninyo ito." Napahawak si Rina sa dibdib sa sobrang takot. "Rina,
Seryosong sabi ni Ben, kapag nabuksan nila ang pinto, huwag mong sasabihin na nasa iyo ang sulat. Pero sino sila? Hindi agad nakasagot si Ben dahil sa isang iglap bumagsak ang pinto. At 3 lalaking nakaitim ang biglang pumasok sa apartment. Ang sikretong pamana na pasigaw si Rina nang bumagsak ang pinto ng kanyang apartment. Agad siyang napaatras habang ang 3 lalaking nakaitim ay dahan-dahang lumapit. Nasaan ang sulat? Malamig na tanong ng isa. Mabilis na tumayo si Ben at hinarangan si Rina. Wala kay Rina ang hinahanap ninyo. Matapang niyang sabi, ngunit ngumisi lamang ang pinakamatangkad na lalaki. Huwag mo kaming lokohin. Alam naming may iniwang dokumento si Veronica Villamor. Nagulat si Rina sa pagbanggit ng buong pangalan ng kanyang ina. Ano bang meron sa sulat na ito? Sigaw niya. Tahimik ang mga lalaki. Maya-maya'y may inilabas na barahan ng negosyo ang pinuno nila at ibinigay kay Rina. Nagtatrabaho kami para kay Don Emilio Vergara. Napatitig si Rina sa card. Isa sa pinakamayamang negosyante sa Maynila ang pangalang yon. Madalas niya lamang itong mapanood sa telebisyon. At anong kinalaman niya sa akin? Nagkatinginan ng mga lalaki bago nagsalita ang pinuno dahil siya ang tunay mong ama. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rina. Hindi siya agad nakapagsalita. Naalala niya ang lahat ng hirap na dinaanan nila ng kanyang ina sa probinsya. Ang gutom, ang pagkakautang, at ang pagkamatay ng kanyang ina nang walang sapat na gamot. Samantalang ang lalaking iyon, mayaman pala. Sinungaling! Umiiyak niyang sigaw. Kung totoo yun, bakit niya kami pinabayaan? Hindi niya alam. Sagot ng lalaki. Kamakailan lang niya nalaman ang tungkol sa iyo. Tahimik na napaupo si Rina habang bumubuhos ang kanyang luha. Ngunit biglang nagsalita si Ben. Huwag kang maniwala agad sa kanila. Napalingon ang lahat kay Ben. May hindi sila sinasabi sa iyo, Rina. Kumunot ang noo ng pinuno ng grupo. Tumahimik ka, Ben. Ngunit umiling ito. Hindi aksidente ang pagkamatay ng mama mo. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Ano? May mga taong gustong maitago ang katotohanan tungkol sa mana mo. Biglang nagkagulo ang silid ng suguri ng isa sa mga lalaki si Ben. Nagtulakan sila hanggang sa mabasag ang mesa. Tumakbo ka, Rina! Sigaw ni Ben. Hindi na nag-isip si Rina. Hawak ang sulat at litrato. Mabilis siyang tumakbo palabas ng apartment habang humahagulgol. Ngunit paglabas niya sa kalsada, may isang itim na sasakyang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang isang matandang lalaki na naka-Amerikana. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rina ang mukha ni Don Emilio Vergara. Anak, mahina nitong sabi. Napatigil si Rina Villamor sa gitna ng madilim na kalsada. Basang-basa siya ng ulan, hingal na hingal, habang nakatitig sa matandang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan. Anak. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang yon. Si Don Emilio Vergara, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Maynila, ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ngunit sa halip na saya, galit ang naramdaman ni Rina. Huwag mo akong tawaging anak, malamig niyang sabi habang pinipigilan ng luha. Tahimik lamang si Don Emilio. Kita sa mukha nito ang pagsisisi. Rina, matagal kitang hinanap. Hinanap? Napatawa siya ng mapait. Nasaan ka nung walang makain si mama? Nung may sakit siya? Noong kailangan ka namin? Hindi agad nakasagot ang matanda. Tanging tunog ng ulan at busina ng mga sasakyan ang maririnig sa paligid. Hindi ko alam na buntis noon ang mama mo, mahinang sabi nito. May mga taong nagsinungaling sa akin. Sinungaling din kayo, sigaw ni Rina. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang elegante ngunit mataray na babae. Nakapulang lipstick ito at mamahaling alahas. Emilio, tama na ang drama, matalim nitong sabi. Napatingin si Rina. At sino siya? Bahagyang tumigas ang mukha ni Don Emilio. Si Celeste, asawa ko. Ngumisi ang babae habang pinagmamasdan si Rina mula ulo hanggang paa. So ito na pala ang nawawalang anak. Malamig nitong sabi. Mukhang manangas sa ina. Narinig iyon ni Rina at agad uminit ang kanyang ulo. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Celeste. Alam mo bang kapag kinilala ka ni Emilio bilang anak, hahatiin ang mana ng pamilya? Napakunot noo si Rina. Mana? Hindi pa niya iyon iniisip. Ngunit halatang malaking problema yon para kay Celeste.
Makinig ka, bulong ni Celeste kay Rina. Hindi ka kabilang sa mundong ito. Bumalik ka na lang sa probinsya habang maaga pa. Bago pa makasagot si Rina, biglang may humintong motorsiklo sa tabi nila. Rina, sumakay ka. Si Ben iyon. May dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit buhay pa. Bilisan mo! Nagkagulo ang mga bodyguard ni Don Emilio. Pigilan sila! Ngunit mabilis na sumakay si Rina sa motorsiklo ni Ben. Sa lakas ng ulan at kaba, mahigpit siyang napayakap habang humaharurot sila palayo. Habang lumalayo sila, lumingon si Rina kay Don Emilio. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang ama niyang umiiyak sa gitna ng ulan. Mabilis na humaharurot ang motorsiklo ni Ben sa madilim at maulang kalsada ng Maynila. Mahigpit ang kapit ni Rina habang magulo ang kanyang isip. Totoo ba lahat ng sinabi nila? Tanong niya habang nilalamig sa ulan. Hindi agad sumagot si Ben. Pagdating nila sa isang lumang bodega malapit sa pier, agad silang pumasok upang makaiwas sa mga humahabol. Hingal na sumandal si Ben sa pader. Kita ang sugat sa kanyang braso. Kuya Ben, sugatan ka. Nag-aalalang sabi ni Rina. Ayos lang ako, pilit nitong sagot. Mas importante ang malaman mo ang katotohanan. Kinuha ni Ben ang lumang envelope mula sa bag ni Rina. May inilabas siyang isa pang papel na nakatupi sa loob nito. Nakita ito ng mama mo bago siya namatay. Dahan-dahang binuksan ni Rina ang dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa yung testamento. At nakapangalan doon ang kanyang ina. At siya. Hindi ito pwede. Bulong niya. Ang pamilya Vergara ang may-ari ng malaking lupain sa probinsya ninyo. Paliwanag ni Ben. Pero ayon sa testamento ng lolo mo sa ama, kalahati nito ay para sa'yo. Parang nahilo si Rina. Kung ganon, bakit itinago ito? Dahil may mga taong gustong mapasa kanila ang lahat ng yaman. Biglang pumasok sa isip ni Rina si Celeste. At isa roon si Celeste. Mahina niyang sabi. Tumango si Ben. Hindi lang mana ang usapan dito, Rina. Kapag nalaman ng publiko na ikaw ang tunay na tagapagmana, mawawala sa kanila ang kontrol sa kompanya. Tahimik si Rina habang nakatingin sa testamento. Hindi niya kailanman pinangarap ang kayamanan. Ang gusto lang niya noon ay simpleng buhay at makatulong sa kanyang ina. Ngunit ngayon, parang binago ng katotohanan ng buong mundo niya. Maya-maya'y may narinig silang yabag mula sa labas ng bodega. Napatingin si Ben sa maliit na bintana. Hindi pwede, bulong niya. Ano yon? Nasundan tayo. Sunod-sunod na ilaw ng sasakyan ang tumapat sa labas ng bodega. At maya-maya, may boses na sumigaw gamit ang megaphone. Rina Villamor, sumuko ka na. Kinabahan si Rina. Pulis? Ngunit mas lalong namutla si Ben. Hindi totoong pulis ang mga yon. Kasabay noon, may isang putok ng baril na tumama sa bakal na pinto ng bodega. Boom! Napayakap si Rina sa takot at dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Sa likod ng mga armadong lalaki, nakatayo si Celeste at malamig itong nakangiti. Nabingi si Rina sa narinig. Pagpatay, kay mama. Parang nawalan siya ng lakas habang nakatitig kay Celeste. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi siya makahinga. Habang papalapit ang mga pulis upang pusasan si Celeste, bigla itong natawa. Isang malamig at mapait na tawa. Akala ninyo ganun lang kadali? Sabi nito. Celeste, tama na. Madiing sabi ni Don Emilio, ibigay mo na ang totoo. Ngunit matalim ang tingin ng babae. Ngayon mo lang ako lalabanan dahil sa anak mo? Napayuko si Don Emilio. Dapat noon pa. Tahimik ang buong bodega. Lumapit ang isang pulis kay Don Emilio at iniabot ang isang folder. Nakita namin ito sa lumang opisina ni Ma'am Celeste. Kinuha yon ni Emilio at iniabot kay Rina. Dahan-dahan niya iyong binuksan. Mga lumang dokumento, medical records ng kanyang ina at isang sulat kamay. Nanginginig na binasa ni Rina ang nakasulat. Kapag may nangyari kay Veronica, siguraduhing walang makakaalam tungkol sa bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pirma yun ni Celeste. Hindi. Umiiyak na bulong ni Rina. Lumapit si Celeste at diretsyong tumingin sa kanya. Hindi ko planong patayin ang mama mo. Sinungaling! Sigaw ni Rina. Gusto ko lang siyang lumayo kay Emilio. Sagot ni Celeste. Pero matigas siya. Ayaw niyang manahimik. Tahimik na napaiyak si Rina. Habang nagsasalita si Celeste,
Unti-unting nabubuo sa isip niya ang lahat. Hindi aksidente ang pagkawala ng kanyang ina. May taong gustong burahin sila noon pa man. Biglang lumuhod si Don Emilio sa harap ni Rina. At doon, mas lalong nagulat ang lahat. "Patawarin mo ako," umiiyak nitong sabi. "Bilang ama, nabigo kita." Hindi alam ni Rina kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, pangungulila. Lahat iyon sabay-sabay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang pinilit ni Celeste kumawala sa mga pulis. "Kung hindi ko makukuha ang lahat, walang makakakuha." Mabilis nitong hinablot ang baril ng isang gwardya. "Ma'am!" sigaw ng mga pulis. Nagtakbuhan ang lahat sa loob ng bodega. At sa isang iglap, itinutok ni Celeste ang baril kay Rina. "Kasalanan mo ito." Napapikit si Rina sa takot. Ngunit bago pumutok ang baril, may biglang yumakap sa kanya. "Putok!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Don Emilio at dahan-dahan itong bumagsak sa harap ni Rina. Duguan. "Papa!" Umalingaw-ngaw sa buong bodega ang sigaw ni Rina habang yakap ang dugo ang katawan ni Don Emilio. "Papa, wag po!" Nagkagulo ang mga pulis habang mabilis nilang inagaw ang baril kay Celeste. Nanginginig ang babae habang tuluyang pinoposasan. "Tapos na ang lahat," mahina niyang sabi bago siya inilabas ng bodega. Samantala, agad isinugod si Don Emilio sa ospital. Magdamag na naghintay si Rina sa labas ng operating room. Katabi niya si Ben na tahimik lamang na nagdarasal. Hindi na mahalaga kay Rina ang mana. Hindi na rin mahalaga ang kayamanan. Ang gusto niya lamang ay huwag mawala ang ama na ngayon lang niya nakilala. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. "Dok, kamusta po siya?" Umiiyak na tanong ni Rina. Ngumiti ng bahagya ang doktor. Nalampasan niya ang operasyon, ligtas na siya. Napahagulgol si Rina sa sobrang saya habang napayakap kay Ben. Pagkaraan ng ilang araw, tuluyan nang nakulong si Celeste matapos mapatunayan ang lahat ng kanyang krimen laban kay Veronica Villamor. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nabigyan ng hustisya ang ina ni Rina. Makalipas ang 6 na buwan, unti-unting nagbago ang buhay ni Rina. Hindi niya piniling mamuhay sa luho kahit kinilala na siya bilang tunay na tagapagmana ng pamilya Vergara. Sa halip, ginamit niya ang bahagi ng kanyang mana upang magpatayo ng maliit na foundation para sa mga kabataang probinsya ng nangangarap makapag-aral at makapagtrabaho sa syudad, mga taong katulad niya noon. Isang hapon, bumalik siya sa kanilang lumang probinsya. Dala ang bulaklak, tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod ng kanyang ina. "Mama, okay na po ako." Mahina niyang sabi habang lumuluha. "Hindi na tayo mag-isa." Biglang may lumapit sa kanyang likuran. Si Don Emilio. Mas payat na ito ngayon, ngunit nakangiti. "Pwede ba akong bumawi bilang ama?" Mahina nitong tanong. Napangiti si Rina habang pinupunasan ang kanyang luha. "Hindi pa huli ang lahat, Papa." At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Rina Villamor na may pamilya na siyang muli. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanilang probinsya, nagsimula rin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Wakas. At dito muna tayo hihinto sa bahaging ito ng ating kwento. Paano kaya ang magiging kapalaran nila? Matutupad kaya ang mga pangarap o may mga pagsubok pa silang kakaharapin? Ibahagi nyo sa ibaba ang inyong mga hula, damdamin o kaisipan tungkol sa kwentong ating pinakinggan. Masaya akong basahin ang inyong mga komento. Huwag aalis dahil sa susunod na bahagi, mas marami pa tayong matutuklasan. Muli, ito ang inyong kaibigan sa pakikinig at pagbabahagi ng mga kwento. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat kayo palagi. Huwag kalimutan, mag-subscribe, i-like at ibahagi ito sa mga kaibigang mahilig ding makinig ng magagandang kwento. Paalam sa ngayon at hanggang sa susunod na kabanata.